Naghintay ako sa loob ng bahay at hinanda ko na rin ng armas ko dahil baka sakaling tauhan to ni Alduin. Nagtaka na lang ako dahil narinig ko nagtatawanan sila sa labas. Kaya naman napasilip ako sa kanila at nanlaki na lang ang mga mata ko. "Kuya, halika!" Tawag sa akin ni Dom na nilagay ko na sa likod ng pantalon ko ang barel at lumabas ako ng bahay. "Hulaan mo kung sinong nandito?" Tanong nito sa akin at nagulat na lang ako sa aking nakita. "Hi," ang tanging nasabi ko. "Hi Ken," bati niya sa akin at yumakap ito. Matagal-tagal na rin ang panahon na hindi tayo nagkita. Oo nga, Emma." Nauutal kong sagot sa kanya. Sinara na ni Papa ang gate at tinapik niya ako sa balikat. Saka to naglakad papasok ng bahay. "Ate, mauuna na rin ako." Paalam ni Dominic sa kanya. "Kuya," saad ni Dominic sa akin na sinuntok ako ng mahina sa balikat. "Sige Dom," sabi ko sa kanya at pumasok na rin ito sa loob ng bahay. At iniwan kaming dalawa ni Emma sa labas. "So, kamusta ka na, Kenneth?" Nakangiting saad nito sa akin na napangiti rin ako sa kanya. Nagkahiyaan pa kami nung naupo na kami sa upuan namin sa labas lang ng bahay. Kamusta ka na?" Tanong ko sa kanya na nakangiti pa rin itong nakatingin sa akin. "Bakit?" "Wala lang. Cute ka pa rin Ken hanggang ngayon." Nakangiting saad nito sa akin. "Ikaw talaga, Emalia. Palabiro ka pa rin hanggang ngayon." Saad ko sa kanya na sinampal naman ako ng mahina sa balikat. "Ayan ka na naman sa buong first name ko." Pareho kaming napatingin sa lupa at nakangiti. Naalala ko noon, nakaupo tayo dito na walang ibang ginawa kundi nagtatawanan lang. Paalala ko sa kanya. Oo nga no, kahit mag-aalas 10 na noon ng gabi, wala tayong pakialam. Natawa kami pareho. "Nabalitaan ko na nag-asawa ka na raw. Totoo ba to, Kenneth?" Nakangiting tanong niya sa akin. "Oo, may 2 anak na nga kami, lalaki at babae." "Ikaw, wala na akong balita sa'yo simula nung umalis ka. Nangako ka na uuwi ka pero hindi ka naman umuwi after a year." "Ah, oo nga eh. Teka, hinintay mo ba ako?" Tanong nito na nagkatinginan lang kaming dalawa at naging awkward kami sa isa't isa. Ah, hindi naman sa ganon." Sagot ko bigla sa kanya na parang nahiya din ito sa tinanong niya. Hindi tuloy ako makatingin sa kanya ng diretso kahit alam ko nakatingin siya sa akin the whole time. "Ken." Sagot ko na hinawakan niya ako sa mukha at pinaharap niya ako. Napatingin lang ako sa kanyang mga mata. Ang ganda pa rin ni Emma. Parang walang nagbago sa mukha niya simula nung umalis to hanggang ngayon. "Ken." Muli niyang tawag sa akin at hinawakan ko siya sa kamay. "Wag." Saad ko sa kanya at niyuko ko ang ulo ko at hinalikan ko ang palad niya. Nakita kong napapikit nito. "Pasensya ka na." Saad ko sa kanya.
Tumingin ito sa akin at bigla niya akong niyakap. I'm sorry. Saad niya habang mahigpit niya akong niyakap. Sorry saan? Ken. Umiyak lang ito ng umiyak. Kaya niyakap ko na rin siya. Hanggang sa napansin ko na lang na sumara ang bintana sa likuran ko. Bakit? Anong nangyari? Tanong ko sa kanya dahil wala na itong tigil sa pag-iyak. Nabalitaan ko kasi ang nangyari sa iyo noon. Akala ko kasi. Naiiyak na Saad nito. Matagal na yun no? Natatawa ka pa. Saad niya nung bumitaw na siya sa pagkakayakap sa akin. Kasi naman matagal na nga yun. Nag-aalala ako sa'yo noon. Kung alam mo lang. Hindi ko alam. Kaya nga natawa lang ako Saad ko sa kanya na sinampal ako nito sa balikat. Talaga, okay lang ako noon. Kita mong buhay pa nga ako, di ba? Biro ko sa kanya na tumingin ito sa hita ko at hinawakan niya to. Wala ka ng muscles dito. Saad niya sabay himas niya rito. Kaya inalis ko ang kamay niya. Oo. Kakangiti kong sagot sa kanya na tumingin ito sa akin. Loko ka kasi. Ano bang bilin ko sa'yo ha? Tanong nito sa akin. Gulo na yung lumapit sa akin Sagot ko naman sa kanya na tinuro ako sa ilong. Natawa na lang ako. Lumapit ito sa akin at dumikit sa gilid ko at sinandal ang ulo nito sa balikat ko. I miss you, Ken. Saad niya sa akin na napangiti na lang ako at hinawakan ko ang kamay niya. I miss you too, Emma. Humigpit ang paghawak nito sa kamay ko. Kailan ka nga pala dumating? Tanong ko sa kanya. Nung 1 linggo pa kami rito, ngayon lang ako nakabalik sa lugar natin. Kami? Oo. Kasama ko ang asawa at anak ko dito. Nasa Boracay sila ngayon. Sagot niya at umayos ito ng upo. Naghahanap kasi ng business si Roger, yung asawa ko. Retired na kasi siya sa US at gusto niyang magtayo ng negosyo rito. Particularly beach resort. Ganun ba? Maganda rin yun. Ikaw, teka. Accountant ka pa rin ba dun sa kumpanyang pinapasukan mo noon? Yung may malditang amo? Tanong niya na natawa na lang ako. Anong nakakatawa? Dahil wala nga itong alam sa naging buhay ko nung umalis siya papuntang States. Oo, nandun pa rin ako sa kumpanyang yun. At yung tinutukoy mong malditang amo ko? Wala. Asawa na ang tawag ko sa kanya. Nakangiting kwento ko sa kanya na nanlaki na lang ang mga mata nito dahil sa gulat. For real? Sigaw nito na natawa na lang ako sa reaksyon niya. Oo, asawa ko na si Chelo. Natatawang sagot ko sa kanya na hindi ito makapaniwala dahil sa kanyang narinig. Niloloko mo lang ako Saad nito at tinuro ko ang pink na VW Beetle sa driveway namin. Siya ang nagbigay sa akin yan.
Saad ko. At pinakita ko sa kanya ang litrato naming apat nung nagbakasyon kami sa Paris. Wow, mas maganda palang naging buhay mo kumpara sa akin. Saad niya nung nakita pa niyang ibang picture sa wallet ko. Ito pala yung bunso mo. Oo, yan si Francine. Malaki na yan at sobrang smart. Ito naman ang panganay ko, si Kenneth. Pakilala ko na natawa ito. Kamukhang kamukha mo. Bagay na bagay talaga na ginawa mong junior. Saad nito. Si Chelo ang nagpangalan sa kanya, hindi ako. Hindi ko kasi siya nakasama nung pinagbubuntis niya si Ken dahil nasa Barcelona siya. Well, mahabang kwento. Saad ko kay Emma. Hindi na namin namalayan na lumalalim na pala ang gabi. Kaya nagpaalam na siyang umuwi sa kanila. Ninong, magpapaalam na po ako. Paalam nito kay Papa. Sige Iha, mag-ingat ka ha. Oh, hindi ko alam nandito ka pala. Gulat na saad ni Mama sa kanya. Babalik na lang po ako dito bukas, Ninang. Paalam niya kay Mama. Dr. Dom, bati niya kay Dominic. Ate, ingat. Saad naman ni Dominic sa kanya. Ma, Pa, hatid ko lang si Emma. Paalam ko. Sige anak. Sagot naman ni Papa sa akin. Kuya! Tawag sa akin ni Dominic na siniko siya ni Papa. Dala ko pa rin ang baril ko sa likuran ko habang naglalakad kami papunta sa kanila. Nagkukwentuhan pa rin kami habang naglalakad sa kalye nila. Sino bang kasama mo dyan ngayon? Tanong ko sa kanya. Si Janelle, pero hindi ko nga alam nasaan yung babaeng yun. Sina Ninong Daryl at Ninang Tess, kamusta na nga pala? Isasama ko nga sana sila rito pero ayaw nila kasi gusto nilang pumunta ng Vegas kasama si Tita Luz. Hiyang na sila dun sa state ha? Natatawa kong saad. Oo nga si Janelle lang yung sumama sa akin dahil miss niya na raw ang Pinas. Yung kamag-anak na kasi nila ang tumira sa bahay nila simula nung kinuha niya ang mga magulang niya at kapatid niya sa States. Ngayon na bumalik na sila rito, bumalik na rin sa probinsya yung mga kamag-anak nila. Nasa harap na kami ng bahay nila nung nagkahiyaan kami. Ano Ken, gusto mo munang pumasok sa loob? Tanong niya sa akin at tumingin naman ako sa orasan. Lumalalim na yung gabi Sandali lang naman. Yaya ni Emma sa akin. Kaya napatango na lang ako at pumasok na kami sa loob. Malaki ang pinagbago ng bahay nila. Dahil siguro sa iniba ng mga nakatira dito ang posisyon ng mga gamit. Pero yung iba naman, ganun pa rin. Naging pamilyar ako noong maliit pa kami. Gusto mo nang maiinom? Tanong niya sa akin. Okay lang ako, Emma. Sagot ko sa kanya. Na lumabas ako sa likod at napangiti ako. Dahil nandun pa rin pala ang swing nila at yung malaking puno kung saan nagsimula ang Ken. Tawag niya sa akin na inabutan niya ako ng baso. Ano to? Red wine. At uminom na siya at tumingin sa swing. Halika. Yaya nito sa akin. Nakaupo lang ako sa swing habang siya naman ay nagsuswing habang hawak nito ang baso niya. Alam mo,
Matatapon yan sa kakaswing mo. Okay lang, marami pa naman sa loob eh. Sagot nito. Alam mo, naalala ko ang lugar na to. Saad ko sa kanya. Like what? Nung maliit pa tayo, na dito tayo naglalaro habang nag-iihaw si Ninong Daryl dyan. Turo ko malapit sa hagdanan nila. At nagiinuman sila ni Papa. Kwento ko. Oo nga eh. Tapos si Dominic naman at si Janelle naglalaro ng taguan. At umiiyak si Dom pag hindi niya mahanap si Janelle. Kwento nito na natawa kami pareho. Oo, iyakin talaga si Dom simula bata. Sabay inom ko ng wine. Alam mo, marami kami nito sa kondo. Winemaker kasi ang papa ni Chelo. Kwento ko sa kanya. May vineyard ang asawa mo? Tanong niya na tumigil na ito sa pag-swing. Sa papa niya, sa Barcelona. Masarap ba ang wine nila? Oo, world class. Sagot ko. At inubos ko na ang wine ko. At nilagay ko sa lupa ang baso. At nagsisimula akong mag-swing. Mahal na mahal mo talaga siya, no? Tanong ni Emma sa akin. Natumingin ako sa kanya. At tumigil sa pag-swing. Oo. Nakangiti kong sagot sa kanya. Kayo ng asawa mo, ilang taon na kayong kasal? Ngumiti ito at nagsimulang mag-swing. 5 taon pa lang kaming kasal, pero 8 years ng relasyon namin. At isa lang ang naging anak nyo? Tanong ko sa kanya. Tumigil ito at tumingin sa akin. Wala kaming anak, Ken. Ang tanging nasabi ko. Oo, anak ko sa pagkadalaga si Nicole. Saad niya at ipinakita niya sa akin ang litrato ng anak niya. Parang magkasing edad lang sila ni Ken. Oo, running 70 na yan next month. At dito ko na rin pag-aaralin ng batang yan. Saad ni Emma sa akin. Pareho pala ng anak kong si Ken. Running 17 na rin yun. Alam mo, kung tayo noon hindi nagkatuluyan, what if... Suggestion niya na natawa na lang ako. Bakit? Tanong nito. Wala. I think my wife wouldn't like that. Sagot ko sa kanya. Maganda ang anak ko at pogi ang anak mo. I think magkakaroon tayo ng mga magaganda at poging apo niyan, Ken. Saad nito na natawa na lang ako at napansin ko na tumingin ito sa akin. Ano kaya kung tayong nagkatuluyan noon, no? Tanong nito. Nakita ko naging seryoso bigla ang kanyang muka at napatingin ito sa may puno. Matagal na yun, Emma. Kinalimutan ko na yun. Saad ko na nag-swing uli ako. Paano kaya kung nangyari ang dapat mangyari sa atin nung gabing yun? May magbago kaya sa takbo ng buhay natin? Tanong niya bigla sa akin. Kaya napatigil ako. Siguro meron. Sagot ko sa kanya. Dahil kahit ako noon, nung pagkatapos ng nangyaring insidente noon na napatay si Uncle John, tingin ko magbabago siguro ang takbo ng pangyayari kung natuloy ang pagpapaligayan namin ni Emma noon. Kung iisipin mo,
Kay Emma naman talaga nagsimula ang lahat. At yung naputol na pagpapaligayan namin nung gabing yun. Kung nangyari lang sana nung gabing yun, humupa sana ang init ko noon at hindi ko nagalaw si Ken. Tawag ni Emma sa akin. Aha? Tumawa na lang ako at naputol ang pag-iisip ko. Tumayo siya at tumayo sa harapan ko. Emma, tawag pansin ko sa kanya dahil nakatingin lang ito sa akin. What if? What if what? Kung natuloy ang pagpapaligaya natin nung gabing yun. Saan nito? Hindi ko alam kung anong isasagot ko sa kanya. Emma, tawag ko sa kanya dahil malapit ito lalo sa akin at kinuha ang kamay ko. Hinila niya ako patayo, kagaya noon nung nandito kami sa backyard nila. Emma, wag. Saad ko sa kanya nung hinila niya ako papunta sa likuran ng malaking puno nila. Ken, ibigay mo na sa akin to. Matagal na yun. May kanya-kanyang pamilya na tayo ngayon. Paalala ko sa kanya. Sige na, Ken. Iparamdam mo sa akin ang gabing to. Hindi mo ba naisip kung natuloy ang gabing magpapaligaya sana tayo? Ano to, Emma? Unfinished business? Tanong ko sa kanya. Naumiling ako at binawi ang kamay ko. Ken, tawag niya sa akin na hinabol ang kamay ko at muli niya itong hinawakan. Sa totoo lang, Emma, matagal ko nang pinapangarap to na makasama ka. Naghintay ako ng balita sa'yo simula nang umalis ka. Pero wala. Saka marami na rin nangyari sa buhay ko simula noon. Napasali ako sa bagay na hindi ko dapat pinasukan. Naging komplikado ang buhay ko dahil sa pagpukaw mo sa kamunduhan sa katawan ko. Tama na ang lahat ng pinagdaanan ko. Ayoko nang dagdagan pa ang sakit na naidulot na yun sa buhay ng pamilya ko. Lalo na sa asawa ko. Saad ko sa kanya at nakita kong naluha siya. Alam mo bang sa sobrang init ko noon, hindi ko na natuloy pa ang kwento ko. Lumapit sa akin si Emma at hinawakan ako sa muka. Tumingin ito sa mga mata ko. Huwag, Emma. Hindi ko na pinangarap pang balikan ang anumang namagitan sa atin noon. Saad ko sa kanya. Bigla na lang niya akong siniil ng halik. At pagkatapos ay niyakap niya ako ng mahigpit. Emma. Nagulat ako sa ginawa niya. Niyakap niya ako sa katawan at umiyak ito. I'm sorry, Ken. Yumakap na rin ako sa kanya. Okay lang yun. Dumaan na lahat yun. Kaya okay lang. Tapos na. Saad ko sa kanya. Pero patuloy pa rin ito sa pag-iyak. Lumuwang ang pagkakayakap nito sa katawan ko at humarap sa akin. I'm sorry. Nginitian ko siya. Okay lang yun. Sagot ko. Na nagkatinginan kaming dalawa. Diyos ko,
Parang nanumbalik ang lahat ng nararamdaman ko sa kanya noon. Ang pinapangarap ko noon na mahalikan siya sa labi. Mahagkan ng malambot niyang pisngi. Ang magaganda nitong mga mata na nakatingin lang sa akin. Ang ngiti nitong nakakapagpanakaw ng pansin sa'yo. Emma, bigkas ko na. Ken, tawag din niya sa akin. Nadahang-dahang naglapit ang aming mga muka. At biglang nagdampi ang mga labi namin. Na pareho kaming nakapikit nung maramdaman namin ang mga labi namin. At sa lumipas na 8 taong pagkawalay namin sa isa't isa, ngayon lang uli namin naramdaman ang init ng gabi kung saan nagsimula ang lahat. Naghalikan kami ni Emma na parang kaming dalawa lang ang tao sa mundo. Hindi namin inintindi na wala nang malaking pakod nila sa likod. At ang puno na lang ang nagiging takip namin sa mundo. Ken, tawag niya sa akin nung nagdikit na ang mga noo namin. Emma, tawag ko rin sa kanya. At muli kaming naghalikan at higpit na magkayakap. Matapos kaming maghalikan, hinila niya ako papasok sa bahay nila at kusang sumunod ang katawan ko sa kanya, papasok sa loob, paakyat sa hagdan, at iniwan niya akong nakatayo sa labas ng kwarto niya. Nakita kong humiga ito sa kama at nakatingin ito sa akin. Ken, tawag niya sa akin habang nag-iisip ako. At pilit na nilalabanan ng init na pinukaw uli ni Emma sa loob ko. Kitang-kita ko ang magandang hubog na Emma. Tinapon ko na ang lahat ng nasa isipan ko nung pumasok ako sa kwarto at sinara ang pinto. Bubuhayin natin ang gabing pinaghiwalay tayo ng tadhana, Emma. Saad ko sa kanya na umupo ito at naghalikan kaming dalawa. Parehong naglakbay ang mga kamay namin. Mabilis na uminit ang mga tagpo. Nangyari na ang naudlot naming pagpapaligaya. Emma, tawag ko sa kanya na bumuka ang mga mata nito at tumingin sa akin. Nang bigla itong umiyak, na parang natauhan na rin ako sa sitwasyon naming dalawa. Emma, naguluhan kong tawag sa kanya dahil umiiyak na talaga to. Gusto mong itigil na natin to? No, wag. Matagal ko na tong gustong maramdaman galing sa iyo. Saad nito at pumikit uli siya. Sabay sabing, pasukin mo na ako. Dumaloy ang luha niya sa gilid ng mukha niya at pinahiran ko ito at tumingin naman siya sa akin. I miss you, Ken. Emma. Napapikit na lamang ito habang marahan akong umuulos. Napakaganda pa rin niya na parang hindi ito tumanda ng isang araw. Ang ngiti niya, ang mga halinghing niya na nagpapabata sa akin. Ganito pala ang pakiramdam na natupad ang pinakapinananabikan mong sarap. Pumikit si Emma at napanganga ito.
Muli ko siyang tinawag sa kanyang pangalan. Tumingin ito sa akin. Kitang-kita ko ang puno ng init sa kanyang mga mata. Ken, iparamdam mo sa akin. Hanggang sa maabot na namin ang sukdulan. Pareho kaming napabagsak at hingal na hingal. Nagkatinginan lang kami at nakangiti sa isa't isa. Ito pala ang ano? Tanong ko sa kanya. Ito pala ang namiss ko noon. Nakangiting saad nito sa akin. Natawa na lang ako sa sinabi niya. Atin ang gabi, Ken. Saad niya sa akin na napangiti ako sa kanya. I miss you, Emma. Saad ko sa kanya na humalik ito sa akin at sinabing, I miss you too, Ken. Nasa kusina nila kami nung naghahanda kami ng pagkain dahil pareho kaming nagutom sa ginawa namin kanina. At pagkatapos, bumalik na uli kami sa kwarto niya at doon namin kinain ang hinanda namin. Parang nagha-honeymoon kami at kahit anong oras, nagpapaligaya kaming dalawa. At maya-maya naman ay nag-uusap kami tungkol sa high school life namin noon. Wala akong dalang phone dahil iniwan ko sa bahay. Hindi ko kasi ina-expect na makakasama ko si Emma sa gabing ito. Huling pagpapaligaya namin ay mag-aalas 6 na ng umaga. Patay. Tumingin ako sa bintana at napansin ko na lalabas na ang araw. Kailangan ko nang umuwi. Wag, dito ka na lang. Lambing niya sa akin. Hindi pwede, hahanapin ako sa bahay. Para namang mga bata tayo niyan. Saad nito na natawa na lang ako. Sorry Emma, pero kailangan ko nang umuwi. Fine. Sagot nito. Ang plano ko kasi sana na unahan ang araw pagdating ko sa bahay. Kasi alam kong tulog pa sila mama at papa noon. Pero nauna ang araw sa akin. Dahil pagpasok ko sa gate ng bahay namin, ay nandun na sa labas si papa. Nagbabasa ng dyaryo. At nakita kong may hawak ng walis tingting si mama. Kenneth, mag-usap nga tayo. Galit na saad ni mama sa akin. At nakita kong pumasok na lang sa loob si papa. At kita kong umiling itong nakatingin sa akin. Patay. Ang tanging nasabi ko. At sinara ko na ang gate.